Ayan, magandang araw mga Q. Welcome po dito sa ating YouTube channel sa Park TV. Ayan, mamaya na yung update natin guys sa concert ngayon ng Elias J TV Band. Ayan, ito medyo usap-usap lang muna tayo mga Q. Medyo podcast ba? Parang ganon. Ayan, kasi napapansin ko ngayon mga Q, parang walang silbi yung ginagawang pananahimik ni Elias J TV guys. Yung hindi niya pagsalita dito sa mga issue na to na wala namang katuturan guys. Parang useless. Kasi hanggang ngayon, patuloy pa ring ah, patuloy pa ring ginagatungan yung issue, mga Q. Kaliwa't kanan na naman yung mga screenshot guys. Ayan. Marahil dito rin sa mga ayan, sa mga tagahanga rin mismo ni Ila TV. Ayan. Na napapansin ko ngayon mga Q na parang sila pa mismo yung spread ng mga fake news. Ayan. Dating mga tagahanga ni Ila TV mga Q na parang bumaliktad. Ayan, tapos may mga nakita pa ako ngayong mga content creator mga Q. Ayan, sa Facebook, lalong-lalo sa Facebook ay sobrang dami. Ayan, so lahat na lang binabantayan guys, no? Ayan, napansin nyo ba yon? Ayan, kung updated kayo sa Facebook. Siyempre, once kasi mga Q na nakapanood kayo ng mga video about Ilyas TV sa Facebook mga Q. Ayan, asahan nyo talaga guys, na yung timeline nyo, kaka-open nyo ng cellphone, kada open nyo ng cellphone guys, makikita nyo talaga mga Ilyas TV na lang yung lumalabas mga Q. Kasi algorithm kasi yung tinatawag yan. So, nadidetect kasi ni Facebook na interesado ka sa usaping Ilyas JTV kaya pinapakita niya lahat ng mga content na about Ilyas JTV. So, siguro napapansin nyo rin ngayon guys na ang dami pong content creator. Yan ang gumagawa ng mga content about dito sa mga issue, mga ka-Q. Yan. Ang masaklap dito guys, sila yung mga dating pumuprotekta kay Ilyas JTV, yung dating nagde-defend. Yan. Yung dating idol daw nila si Ilyas JTV, mga Q. Pero ngayon mga Q, parang hindi yata. Kasi parang sila yata yung number one na nagsispread, nagpapalaganap ng mga fake news. Yan. Na alam naman nila sa mga sarili nila mga Q na hindi naman totoo. Di ba? Yan na wala namang patunay, wala namang prueba, wala namang ebidensya sa mga ganyang bagay. Pero pinapakalat pa nila guys. Yan, alam nyo yun guys. Yan, siguro napansin nyo rin yan bilang isang viewers din. Siguro hindi naman kayo kahapon lang pinanganak mga Q, para mauto ng mga content creator na to. Yan. Marahil mga Q, syempre guys, syempre sasagutin nila tayo niyan mga Q. Syempre it's all about content. It's all about views. Di ba? Syempre, nga naman mga Q, pag mga chismis kasi yung topic guys, pag mga issue kasi yung topic, marami, marami talagang nanonood. Aminin man natin o hindi yan mga Q. Pag mga chismis talaga yung topic, yan, mga paninira, mga Q, ay marami talagang nanonood guys sa mga content na to na pinoproduce ng mga kapwa natin content creator. Yan, hindi po ako nagmamalinis mga Q ha. Ayan, hindi po ako perfectong content creator, marami din pong pagkakamali. Minsan nagiging bias din po ako guys. Pero ngayon kahit paano guys, inaayos natin. Dapat nakaset yung goal ko sa isip nga na yung pinoprotektahan ko lang talaga dito mga ka-Q ay si Ilas GTV. Ayan. So napansin niyo naman siguro guys, kahit may issue po siya, ay hindi po talaga ako nagsispread ng mga issue about kay Ilas GTV, mga Q. Kasi nga idol ko eh, di ba? So ikaw ba naman, sino ba namang hipokrito mga Q na idol mo, tapos pag may issue ikaw pa tong unang magbabalita ng mga issue about sa kanya. Parang timang, no? Parang timang yung ganong tao. Mga Q. Siyempre, idol mo eh. Kung pwede itago mo na lang eh. Di ba? Kasi idol mo nga. Hayaan mo na lang yung tao na makadiscover. Ang importante, hindi ikaw yung nagbalita, hindi ikaw yung nagpakalat, 'di ba, ng mga issue na 'yan. So ngayon kasi yung nangyayari guys, sa Facebook, ito bato-bato sa langit, tamaan na lang, wag magalit ha. Kasi marami rin naman content creator diyan. Yan, content creator din naman ako, mga Q. Yan, Facebook, YouTube, TikTok, nagpo-produce ako ng mga video sa mga 'yan. Pero kahit kailan mga Q, ay hindi ko po gawaing maging balimbing guys. Yan. Tulad ngayon, tulad ngayon mga Q, alam nyo ba guys, ngayon lang po talaga ako humanga sa isang tao. Kahit sa mga artista mga Q, wala pa akong hinahangaan talaga, promise. Kasi wala naman akong nakitaan sa kanila mga Q, nakakarapat dapat na hangaan. Parehas lang din naman kaming tao guys. Yan, parehas lang din naman tayong kumakain ng kanin. Yan, parehas lang din naman tayong dumudumi ng mabaho. 'Di ba? So ngayon, dito kay Ilas TV, bakit ko siya inidolo? Mga Q? Kasi nasubaybayan ko. Mga Q, alam ko yung pangarap ng bata. Mga Q. Yan.
Alam ko kung saan niya gusto mapunta, mga Q, at alam ko kung ano talaga yung goal niya sa buhay, guys. Siyempre, yung matulungan yung pamilya niya maahon sa hirap, mga Q. Ayan, yung nanay niya nasa Bahrain. So, siyempre guys, matagal na po yun sa abroad. Gusto niya rin mapauwi. So, ngayon, kumikita na siya kahit papaano. Napauwi niya na, mga koy. So, yun po yung pangarap niya, guys. Yung pangarap lang po talaga nila si TV, mga koy, hindi para yumaman, maging bilyonaryo, hindi po ganun, guys. Yung sapat lang, di ba? Yung saktong-sakto lang na hindi sila maghirap. Kita nyo ngayon, guys, kahit gaano po siya kasikat, kahit gaano na po karami yung kanyang pera, sabi nga ni Ma'am Beverly, milyon na yung pera niya. Pero tingnan nyo ngayon, rest din niya kahapon, guys, nasaan po siya? Nandun sa farm, 'di ba? Tumulong pa rin sa kanyang papa, mga Q, nakapaalang. O, 'di ba? Ganun po. So, sino yung hindi mag-iidolo sa mga ganyang tao, mga Q? So, siguro kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng guys, ng gusto sa buhay, 'di ba? Siguro may nakita lang talaga ako, mga Q, kay Elias TV na nagustuhan ko talaga, na naakit po niya talaga ako, tapos doon sinuportahan ko na siya, mga Q. So marami ding issue, mga Q. Kung katulad lang siguro ako sa mga marites na to ng mga content creator, guys, nahabol lang talaga is views. Yan. Kasi alam naman natin, aminin man natin on the, mga Q. Yan. Para kumita ka ng malaki dito sa social media, mga Q, ay kailangan mo ng malaking views. Yan, number one yan, kailangan, mga Q. Views talaga, guys. Yan. So, iwan ko lang, guys, dito sa mga na to, sa mga content creator. Sana itigil na rin nila kasi ang pangit. Naging idolo nila sila si TV, naging inspirasyon nila. Grabe sila nung una, mga Q, nung wala pang issue, guys. Grabe. Grabe sila kay Ila si TV. Sobrang proud sila, mga Q, kay Ila si TV. Nung nagki-issue na yung mga ganitong bagay na issue na hindi naman talaga si Ila si TV. Palagi ko yung sinasabi, guys, na hindi naman talaga si Ila si TV yung punot dulo nito lahat. Yan, alam niyo yan sa mga sarili niya. Hindi naman siya yung nag-umpisa nito, mga Q, ng mga issue na to, guys. Kumbaga nadamay lang po talaga siya. Niipit lang po siya sa gitna. Yung mga sinasabi natin na baka ganyan, baka ganito, na ganun sila, na ganun siya kay ganito, ganyan. Wala pa naman yun, guys. Puro naman nakahaka yung mga ano na yan. Wala namang napatunayan. O sige nga, ano nga kayo ng ebidensya dyan. Maglatag nga kayo ng ebidensya dyan sa Facebook. Yan. Kailangan may ebidensya talaga kayo, mga Q. Kasi sa panahon ngayon, guys, hindi ka na pwedeng paniwalaan kung wala kang ebidensya, mga Q. Di ba? Lahat naman nakahaka eh. Mga sinasabi na ng tawa, kahaka lang naman yan. Hindi naman napatunayan yan, guys. Sanay na tayo dyan. Sa mga ganyan, yung mga chismis. Yung alam yung mga kasabihan pa dati yan, mga Q, na umalis siya dito, sinulid. Pagdating na doon, wasay na. Ganon talaga, guys. Ganon talaga yung mga Pinoy. Yan. Hangad ko lang talaga dito, mga Q, wag lang talagang masira sila si TV, guys. Kasi parang walang silbi yung kanyang pananahimik sa panahon na ito, guys. Hindi na nga siya nagsasalita. Yan. Hindi na siya nagsasalita si Iso. Sobrang maingat po siya. Siyempre, ano na rin yan, mga Q, suggest na rin yan ng kanyang management. Guys, siyempre bilang celebrity. Yan. Oh, nandun yung gusto mo na talagang sumagot. Gusto mo talagang magalit sa mga issue. Pero pinipigilan lang nila yung emosyon nila. Mga Q, kasi may management sila, guys. May career sila. Iniingatan. Kasi mahirap nga naman, mga Q, once na nagsalita po siya, guys, yan dadami at dadami na naman yung sasabihin ng ibang tao, Mario. So ito lang, advice ko lang sa mga content creator din na nagko-cover about dito kay Ila si TV, Mario, nagre-react. Yan, nag-upload ng video dito kay Ila si TV. Sana po ilagay natin sa tama, 'di ba? So, yung mga screenshot na yan, mga Q, mga boss, yung mga screenshot na yan, wala namang katuturan, wala namang kasense. Huwag niyo nang ikalat. Huwag niyo nang huwag niyo nang igawan pa ng content o i-post pa, 'di ba? Wala nang kasense, guys. Grabe naman. Yan, wala naman kayong prueba about yan. Dapat maging ingat tayo sa paglabas ng content natin dahil vlogger tayo, content creator tayo. Meron tayong mga kanya-kanyang followers na pag nag-produce tayo ng video, yan, sa 1,000 nating followers, may 5 dyan na maniniwala talaga sa sinasabi mo. So, nakadagdag lang tayo sa sa kalituhan ng ulo ng mga tao ngayon. Hindi talaga 'to matatapos, maniwala kayo. Hindi talaga 'to matatapos hangga't diyan kayo na patuloy na gumagawa ng mga ganyan. Konting kibot lang, konting konting message lang sa Facebook na wala namang katuturan, screenshot, gagawa ng reaction, ipoproduce sa Facebook, sa YouTube. Wala nang silbi yung content kanya. Puro nakachismisan, puro nakaitsusan.
'di ba? Kaya sana itigil niyo na lang. Kung gusto niyo talagang suportahan talaga sila si TV at gusto niyong umasenso talaga siya, umangat yung kanyang karer, 'yan, wag niyong i-spread yung mga fake news na 'yan na wala namang katotohanan, wala namang ebidensya, hindi naman napatunayan. Saka na lang kayo mag-produce, saka na lang kayo mag-content ng mga ganyan kung totoo, kung napatunayan. Eh, wala pa naman guys. Wala pa naman, ilang ilang week na yung issue na 'yan, hanggang ngayon wala pang napapatunayan. So, mas maganda sana, total ganito naging idolo niyo naman sila si TB, na-inspire naman kayo ni Elias si TB. Sana yung mga lumalabas na 'yan na mga issue sa kanya ngayon, na kung sino-sino lang yung mga gumagawa, 'wag na nating palakihin. Mas maganda i-block niyo na lang 'yan. 'Yan, 'wag niyo nang gawan ng content. 'Wag niyo nang i-post pa. 'Yan, para makita pa ng ibang tao. 'Yan, parang lumalabas lang, parang pinapa-ano niyo lang, pinapalaganap niyo lang yung fake news na 'yan. Imbes kaunti lang sana yung makakakita, dahil ginawa niyo ng video, ginawa niyo ng reaction, mas dadami pa yung makakaalam. O 'di ba, kung ano-ano naman sasagi sa isip ng tao. Malilito na naman yung tao. O 'di ba? Grabe. So, 'wag niyo nang gawan ng ano, grabe naman yung mga content creator na ganyan. Ano na talaga, sakim na talaga sa content yung mga ganyang tao, no? Madaming pwedeng i-content about dito kay Ila si TV. I-content nyo yung mga magagandang bagay. O di ba, kung totoo ka talagang idol ni Ila si TV, kung totoo ka talagang nagmamahal kay Ila si TV, i-content mo yung mga masasayang nangyari, yung mga goods, wag yung mga bads. Di ba? Kasi naging idolo mo eh. Yan, kumita ka rin dahil sa kanya. Nagkaroon ka rin ng pera dahil sa kanya. Tapos ikaw pa to, nagpapalaganap ng mga fake news. Di ba? So, ikaw yung nagpo-protect, ikaw yung idol mo siya. Tapos konting kibot lang diyan sa social media, may mag-post lang ng ganito ganyan, screenshot ka agad, gawa ng content, i-upload na naman. Dadami na naman yung makakakita. Grabe. Ganyan po yung nangyari. Sana itigil niyo na yan, mga boss. Yan, wala. Hindi kayo nakakatulong sa idol natin, guys. Lalala at lalala lang po siya. Ang masaklap dito, mga kakiyo, alam ko kumikita. Ako kumikita din po ako sa paggawa ko ng reaction dito kay Ila CTV, hindi po biro yung kinikita natin, guys. Ngayon, yung problema dito, pag bumagsak yung idol natin, guys, marami pong madadamay. Unang-una, yung pamilya niya, yan, yung mga umaasa sa kanya, guys. 'Di ba? So kahit paano, mabubuhay pa rin yan sila si TV kasi marami na siyang followers, sanay naman yan sa hirap, 'di ba? May farm naman sila, may rubber farm naman sila, wala nang problema. So, tayo mga gumagawa ng content sa kanya, dapat nga protektahan natin siya na wag siyang bumagsak. Kasi pag bumagsak siya, isa rin tayo sa maaapektuhan, guys. Yan, real talk lang yan. Real talk, isa rin po tayo sa maapektuhan kapag bumagsak yan. Kasi pag bumagsak na yan, wala nang Ilyas si TV o wala ka nang ire-react. Di ba? Wala ka nang gagawa ng content. O balik ka na sa dati mong content na walang nanonood. O di ba? Yan yung isipin mo, yan yung ilagay mo sa kokote mo. Na imbes na spread mo yung mga fake news na yan, spread mo yung mga magaganda para mapawi yung mga issue na yan, di ba? Palakasin mo si Ila CTV, spread mo yung mga magandang ginawa. Yan, huwag kang pumanig doon sa mali. Di ba? Maliban na lang kung nandito ka, pinapanood mo ako, tapos against ka kay Ila CTV, abay lumayas ka dito, hindi kita kailangan. I-unsubscribe mo ako, hindi kita kailangan dito. Di ba? So, yun lang mga boss. Yan lang gusto ko talagang iparating. Ah, marami pong content creator sa Facebook ha. And dito sa TikTok, sa YouTube mga limited lang. Limited lang talaga. Sa Facebook ko talaga, guys, ewan ko ba, ang kaunti lang naman ang kinikita niyo dyan sa paggawa ng mga ganyan. O maliban na lang talaga kung binayaran talaga kayo. Binayaran talaga kayo para spread yung mga fake news about kay Ilyas TV para masira po siya, para mabaon po talaga siya. Ayan. So, hindi naman siguro pwede yan. So, kami na mga totoong nag-iidolo kay Ilyas TV, hangga't maaari, poprotektahan namin. Ayan, poprotektahan talaga namin. Ganyan namin kamahal si Ilyas TV, mga kakyo. So, banggaan kung banggaan sa social media. Yan, putakan lang ng putakan. Yan. Kung ganyan naman, di ba? Kasi wala namang ginagawang masama si Ilyas TV, guys. Ngayon, kung ano-ano yung lumalabas, halata namang mga gawa-gawa, mga kakyo. Halata naman yung mga ano lang, kumbaga compose lang talaga ng mga salita, tapos ipo-post. Ngayon, makikita ng mga ibang content creator, isi-screenshot na naman nila, gagawa na naman nila ng reaction video, lalaki na naman yung issue. Naku guys, pabalik-balik na tayo dito, mga kakyo. So, yun lang guys, yun lang talaga. Kasi naisip ko lang kasi yan mga kakyo, kaya binoise out ko na lang dito na hindi talaga ito matatapos yung issue na to. Yan, hanggat ginagawan pa talaga ng mga
content creator na to ng mga reaction, yung mga wala namang kasilbi-silbing mga bagay diyan sa Facebook na lumalabas, mga Q. So yun lang guys. Yan, maraming salamat, mga Q. Ingat po kayo. Ayan. So, basta tayo guys na mga loyal LSC TV, dito lang tayo sa likod, mga Q. Protektahan lang natin yung idol natin guys. Ayan, protektahan lang natin siya. Nasa likod lang tayo palagi, kung pwede sa gilid, magpagilid kayo guys. Yan, protektahan natin sila dito sa mga gustong pumabagsak sa kanya guys. Pare-parehas lang naman tayo dito guys na tao, huwag tayong matakot sa kanila. Dahil sila kung nakakaramdam sila ng takot, tayo nakakaramdam din tayo ng takot. Pero nasa lugar tayo guys. Kung marunong sila sumira ng tao, marunong din naman tayong sumira ng tao. So ganun lang yung galawan guys. Ayan, dito sa mga patuloy na gumagawa ng kung ano-ano about kay Ila CTV. Ayan, ganun talaga yung buhay guys. Ayan, pag gumagawa kayo ng issue diyan kay Ila CTV, siyempre kami yung babangga sa inyo. So, ganun na lang talaga. Labanan na lang kung labanan talaga yan guys. Yan, hindi naman kami magpapadalo sa inyo eh. Yan, kung marunong kayo sumira ng tao, marunong din po kami. Di ba? Ganun lang guys. Palitan lang. Walang apihan guys. Kung sa Ila CTV hindi po siya sumasagot, nandito naman kami na sumasagot talaga. Ayan. So, ako lang siguro nagpe-pray na lang talaga ako ngayon, mga kayo. Hindi lang ako talaga masyado ngayon naglalabas ng mga content about dito sa mga naninira na to guys. Kasi ayoko nang lumagana pa guys. Ayoko nang spread pa yan. Ayoko nang mas marami pa yung makakaalam. 'Di ba? Kasi parang pinapaano ko lang talaga. Pinapaalam ko lang sa mga hindi nakakaalam. Parang ganon. Kaya ayoko na, hindi ko na pinapansin. So, yun lang guys. Maraming salamat, mga Q. Ingat po. God bless ating lahat. Yan, pag-pray natin na i-bless palalo yung idol natin, mga Q. So, abangan natin yung mga update mamaya sa concert nila, mga Q. So, ingat, mga Q.